alam niyo yung lima, no? Lima. Si Kristo ang sandigan. Pangalawa, Espiritu ang sandigan. Pangatlo, si Yahweh. Pang-apat, pag-ibig at pag-asa. Ay talaga hindi ka na magigiba. No? Kasi pinakamatatag yan. Isipin mo yun, the Holy Trinity, nasa iyo na. God the Father, Son, and the Holy Spirit. Yung love, nasa iyo na. Yung hope, nasa iyo na. Kaya hindi ka talaga magigiba. So, yung mga nagigiba, yung mga wala sa Panginoon. Ang mga nasa Panginoon, paangat ng paangat, payaman ng payaman. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito. Pang Sabado-Linggo lang yan, ha? Okay, magsiupo po tayo at sabihin natin, Praise the Lord! Hallelujah! Okay, dito po sa sinabi dito, ang nagwawalang bahala sa payo hahantong ng kapahamakan, ngunit ang nagpapahalaga sa utos ay gagantimpalaan. Okay. Pinayuhan ka. Na? Alam mo ba si, tawag nito? Yung man of God, si Balak, at saka yung propeta. Sino yung, si Balak, hari yon. Si Balak, may masamang balak. Yung propeta, pinayuhan ng hari, huwag kang pumunta doon sa teritoryo ng kalaban. No? Eh may offer sa kanya doon. No? So, para hindi ka mapahamak, yung gusto talaga niya pumunta doon eh. Ang ginawa ng Diyos, pinagsalita niya yung kabayo, yung asno. Ha? Nung magsalita na yung kabayo, nagulat siya ngayon. Oh, hayop to, bakit nagsalita? Ano sabi ng hayop? Kasi ang tigas ng ulo mo. Pinayuhan ka na ng hari na huwag kang pumunta sa kabila, sa kalaban, no? Punta ka pa rin ng punta kasi gusto mo magkaroon ng maraming kayamanan, ginto at pera. Ha? So, marami pong mga tao sa mundong ito napapahamak dahil hindi sila marunong makinig ng payo. Di ba? At hindi lang yon mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai. Yung tao, may dalawa kasing spirit yan eh. Yung pong teachable spirit, yung pong mga taong willing magpaturo. Yung mga ayaw magpaturo, yung mga taong akala nila marunong na sila. Akala nila alam na nila lahat ng bagay. No, hindi. Ito ang kahalagahan, kaya nga sabi ni Brother Mike, walang graduation sa mga disciple, tuloy-tuloy ang aral. Oh, Monday, Tuesday, tuloy-tuloy kami sa College of Divine Wisdom. No? Kaya lang, exempted ako doon kasi nasa Hong Kong ako. Ngayon, sabi ni Lord, sa tagal na aming pag-aaral, ang topic pala ni Lord, isa lang, sabi niya sa Mateo 11:29-28, halik kayo at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob. Dalawa lang pala ang topic ni Lord. Maamo at mababang loob. Pag mayroong kanyan, panalo ka na sa buhay na ito at hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen? Okay, di ba yung sinabi ni Lord? Oh, sino po yung propeta na isa lang ang topic niya? Hanggang sa mamatay siya. Alam mo ba ang topic ni Juan Bautista? Repent and be baptized. Wala na sa ibang topic. Pagsisiyan nyo, talikdan yung mga kasalanan, pabautismo kayo sa pangalan ni Kristo Jesus. Repentance lang ang topic ni Juan Bautista.
Ngayon, ang Holy Spirit, everything is under control. Siya po, yung needs ng tao, siya po ang nagbibigay ng kwan sa mga nangangaral. The teaching of the wise are a fountain of life. The Bible verse you're looking for is Proverbs 13:14. Kaya yun ang ating aralin, 13:14. Na? Which states in the English Standard Version, the teaching of the wise is a fountain of life, that one may turn away from the snares of death. Other common translation. So, ito pong katuruan, mayroon tinatawag tayong spiritual meaning. Ang pagtuturo kasi, titingnan mo, sino yung nagsalita, sino yung pinagsalitaan, at ano ang gusto niyang gawin mo para masunod mo ang kalooban ng Diyos. Okay. Ang meaning po nito sa spiritual, what is the spiritual meaning of wise? Ano ang spiritual meaning ng wise? Kasi may mga taong wais. Iba po yung wise sa wais. Yung wais gusto lagi makalamang. Yung wais ayaw malamangan. Amen? Amen po ba? Pero yung wise na tao, yung matalinong tao, hindi siya inggitero. Natutuwa siya pag may mga taong natututo dahil sa kanya. What is the spiritual meaning of wise? The wise man is one who speak the truth. Hindi sinungaling yung mga matalinong tao. Dahil nakakasira ng kanyang dignidad. Okay? Yan po. The wise man is one who speak the truth in lives honesty. Ito yung mga taong honest. Kung anong sinasabi nila, totoo yun. One who say what he means and means what he say. To live wisely is to be trustworthy. As followers of Christ, it is essential that we live as men and women of integrity. Amen? Alam niyo naman yung salitang integrity. No? Yan yung mga taong may isang salita. Yan yung mga taong hindi nila tinatanggi yung kanilang salita. Yan yung mga taong may paninindigan. Yun ang mga taong honest. Yun ang mga taong kung anong sinasabi nila, ginagawa nila. Amen? So yan pala meaning ng wise. As people who bear witness to the truth in both what they say and what they do. Kung anong sinabi mo, dapat gawin mo. Huwag mong sabihin, sinabi mo yan eh. Sabi ng isa, sinabi ko ba yun? No? Okay, number 2. What is the meaning of fountain of life? Diba? May meaning din pala yun. What is, kanina, the spiritual meaning ng ano yon? Ng wise. Ngayon naman, what is the meaning of fountain of life? In the Bible, in those fountains symbolize, the Bible says, God. Ang Diyos yun.
yung fountain of life. Kasi siya po ang source ng tubig, sabi ni Lord. Ako ang tubig na nagbibigay buhay. Ang sino mang nauuhaw, lumapit sa akin at uminom ng tubig. At pag kayo'y nakainom, hindi na kayo mauuhaw kailanman. Ulitin natin, no? Sabi dito, what is the meaning of fountain of life is the Bible, and those fountains symbolize, the Bible says God is the fountain of life. Now, God is the fountain of life. Psalm 36 verse 9. Ano sinasabi? Sa awit 36 verse 9. He is its source. We cannot rely life without Him. No? Sino ang source ng buhay? Si God. No? Sino ang source ng lahat ng bagay? Ang God. Sabi ni Lord, wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Just as ancient villagers build their homes around their water source, we must build our lives around Him. Bago ka magtayo ng subdivision, hanapin mo muna kung mayroong bukal doon sa lugar na yan. Amen? Katulad din sinabi ni Lord, around their water source, we must build our lives around Him. Kaya pag lumayo ka sa Kanya, matutuyo ka. Kailangan ang buhay mo laging naka-align sa Panginoon, laging nakadikit ka sa Panginoon para makainom ka ng tubig na nagbibigay buhay na walang iba kundi si Yahweh El Shaddai. Kaya ang mga nakakilala kay El Shaddai, masaya na sila na tuwing day off, nandito lang sila. At umaawit ng, wala nang hahanap-hanapin pa, Panginoon. Wala nang hanap-hanapin pa, Panginoon. O, ano pa bang hanapin mo? Yung iba nakalimutan na nila yung kanilang love life. Oh, that's true. Kasi pag si Kristo tinanggap mo sa buhay mo, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Amen po ba? Palakpakan natin ng Panginoon. Number 3, why is Jesus called the fountain of life? Bakit tinawag ni Lord dito? Jesus is the fountain with water to offer people who thirst for something more precious. A fellowship with Him which can only be created by the Spirit of God. Alam mo, si Jesus naroon na sa langit. Nakaluklok na siya sa kanan ng Ama. That is the time of the Holy Spirit. Dito, hindi natin nakikita ang Espiritu. Bakit nasa iyo na eh? You are the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit is in you. Nasa puso mo na. That's why may peace of mind ka, may kagalakan ka, the fruits of the Holy Spirit na sa iyo na. At ang Holy Spirit ang nagdala sa iyo dito. Kayo mga dumadalo na pasulput-sulput lang, wala pa. No. Wala pang Holy Spirit sa kanila. Bakit? Wala pa silang commitment sa gawain ng Panginoon. Amen? Pero yung kayo, sasabihin nyo, Panginoon, hindi ko kayang mabuhay na wala ka sa buhay ko. O yun ang mga taong laging uhaw at gutom sa salita ng ating Panginoong Diyos. Amen? Amen po ba? As a people, sabi dito, magiging witness ka to the truth in both what say and what we do. Dito na tayo sa panghuli na tayo. Ang sabi dito,
He is our source of life, our sustenance of life in essentially our life. When we approach Jesus daily in prayer and obedience, we are blessed to drink. Oh, yan. Ha? Di ba siya ang pinagmula ng tubig, no? Ha? So, ang buhay natin, when we approach Jesus daily, hindi yung minsan mo lang siya kausapin pag may problema ka. Pag wala kang problema, hindi mo na kinakausap ang Diyos. No? Kailangan mayroong daily prayer. Daily prayer, obedience, we are blessed to drink. What are the benefits of wisdom? The benefits of wisdom, number 1, increase knowledge of God. Anong gusto mo? Decrease o increase? Di ba sabi ng mga alagad sa 17, Luke 17 verse 5, Panginoon, dagdagan mo ang aming pananalig at pananampalataya sa iyo. Sabi ni Lord, oo, ang mayroon, bibigyan pa, ang kakaunti, kukunin pa at ibigay sa mayroon. Yung pagdalaw niyo dito, laging may binibigay ang Panginoon sa inyo. Yung laging absent. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng examination, bilog yan, zero yan. Pero yung walang absent, kahit anong mangyari, kahit may naramdaman ka, nakaw, yan ay perfect lagi, mga kapatid ko kay Yahweh El Shaddai. Amen? And number 2, what is the benefits of wisdom? Clear guidance from God's direction. Napakaliwanag, no? Clear guidance. The Holy Spirit is our guidance. The Word of God direct our destiny, our direction of our life. Amen po ba? And number 3, God's divine protection. Number 4, strength and power from God. Ang ating kalakasan galing sa Panginoon. Pag kayo nangihina, taas mo lang kamay mo, sigurado, lalakas ka muli. Amen? Number 5, benefits of wisdom, peace, contentment, and happiness. Yan. Number 6, a good self-image. So, number 7, itong gustong marami, prosperity. Benepisyo yan. Yung iba, naghirap, ikaw ay payaman ng payaman. Alam mo kung ano yan? Sabi ni Brother Mike, sa gitna ng kawalan, di ka mawawalan. In the time of crisis, God, Jesus, the Christ is the answer. The time of crisis, Christ is the answer. Sila nalulugi, ikaw umaangat. Sila paganda ng paganda. Sila naman wala sa Panginoon, palusyang ng palusyang. Amen po ba? Yan ang mapapala. Amen? At ito ang panghuli. Kala nyo ang panghuli, good health and long life. Wala kang maramdaman sa katawan, diabetes, arthritis, bronchitis, lahat ng mga tistis na yan. Alis lahat yan. Amen po ba? Good health and long life. Sipin mo, sabihin nyo, long life. Long live. Okay, sitayo na tayo. Tingnan mo ang katabi mo. Sabihin mo sa kanya, parang magtatagal pa tayo dito sa mundo Woo! Amen! Amen po ba? Isang ngiti pa lang yan. Ngiti pa lang, ulam na. Okay, taas ang kamay.
Tumingala sa langit, sabi mo, thank you, Yahweh El Shaddai. Yahweh El Shaddai. Sa iyong katuruan, matututo ako ngayon. Hallelujah, hallelujah. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Kalakasan ko'y nanggagaling sa'yo. Ako'y nagtitiwala sa'yo. Salita mo ang tanging sandigan ko. Mo ay naging sandigan ko. Salita mo ang tanging Sandigan ko. Okay, ang salita mo, Lord, ay siyang nasandigan namin. Ano bang pinagdadaanan, ano bang sitwasyon sa buhay. I know, Lord, everything is under control by your power. Pagpalain mo, Lord, ang mga kahilingan ng iyong mga kapatid, ang kanilang mga prayer request, ang kanilang mga handog para sa gawain mo. Ganon din, Lord, ang kanilang mga employer, ang kanilang pong kalakasan, kalusugan sa katawan, at ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Sa iyo namin ibinabalik ang lahat ng papuri at pasalamat ngayon at magpakailanman. Lahat ay magsabi ng Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo. Amen. And God bless you all.